Nandito po tayo sa Face to Face at narito po si Nanay Evelinda at ang kanyang anak na si Adrian. Adrian, Nanay Evelinda, si Ate Pia po at Kuya Alan. Minsan may mga tao, isa, dalawa lang pagsubok ang pinagdaanan. Hindi ko po ma-imagine na mamatayan ng 5 anak, mamatayan po ng asawa, problema kay Adrian. Ikaw naman, Adrian, hindi ko nga ma-imagine makulong ng 5 araw. Pero anong edad mo nung una kang nakulong? 9 po. And then totally more or less 16 years, no? Nay, anong gusto niyo mangyari? Gusto ko po sanang magamot yung anak ko na magbago siya, na magkaroon siya ng magandang buhay. Kahit na hindi siya nakapag-aral, magkaroon lang siya ng buhay na makita kong nasa maayos. Ikaw naman, Adrian, anong gusto mo mangyari? Anong maitutulong namin? Para sa mama ko na lang po, na matulungan niyo po kami. Sira-sirang bubong po namin, nabutas-butas. Ma-plywood po na mapurok. Nalabagsakan na po ang mama ko. Gusto ko pong isang guni po, ilapit sa inyo. Para sa bahay po namin, napalitan ng mga bagong bubong, kahoy. Dahil pag natutulog po kami, malakas na ulan, bagyo, binabaha po kami kasi sahig lang po kami natutulog eh. Ano po ang makakatulong? Dahil sa buhay na ganito, na hindi na may babalik po. Na wala na po akong matutulong sa magulang ko. Lalo po ang naging pabigat. Bilang busong anak. Matigas mo yung ulo. Hindi marunong sa mga pangaral ng isang ina. Lubos po akong nagsisisi sa mga pinagdaanan ko. Gusto ko pang lubos na malaman ng mga tao. Huwag nila ako tutularan. Huwag nila ako ganun din ang magulang nila. Ginagawa ko po sa magulang ko na lumalaban. Lubos po ako nagsisi sa mga ganang bagay. Lubos po ako humingi ng malaking kapatawaran sa magulang ko. Lubos po akong humingi na sana lubos po akong patawad ng magulang ko at lalong-lalo sa itaas. Unang inihingi mo, maayos man lang ng sitwasyon nyo. Bahay nyo, tulugan, at siguro pagkain. Nasabi na ng nanay mo kanina, no? Pangalawa, patawad sa nanay mo. At pangatlo, patawad sa Diyos. Madali yung sa bahay nyo. Pagkain, kahit ngayon, Nay, bago pa kayo umuwi. Oo, wala po akong hanap buhay. Pero Wala doon nga ako papunta. Ang problema nyo, Adrian, ay lampas sa pinansyal. Kasi ang nanay mo may mga kaibigan, may mga anak na iba na ayos naman ang relationship nila kahit naghihirap. Parang pag pinapanood kita, hanggang ngayon parang gibang-giba ka. Sakit po eh. Paano mag-uumpisa na maging okay ka? Nakakabit na po yan. Ha? Hindi na may alis po sa nakalooban ko eh. Hindi maalis yon pero pwede kang palayain. Di ba, sabi mo, ayaw mong tularan ka nung iba. Oo nga po magbago, pero paano po magbabago? Wala nga po akong hanap buhay. Hindi, kung may hanap buhay ka na ba bukas, magbabago ka na ba? Dederechohin kita, Adrian. May bisyo ka ba? Naniniwala ka ba na pwedeng sirain niya yung pag-iisip mo? Bibisyo raw po ako, babato. Hindi naman po. Dahil sa payat ko na po to, paglaya ko. Dahil sa mga sakit na dumapo sa akin, sa loob po ng kulungan. Adrian, may mga kasama ka sa kulungan na mga mas bata sa'yo nakakulong din. Opo. Gusto mo maging magandang halimbawa sa kanila? Oo. Maaari bang kaya ka pa buhay at kaya ka pa nandito, gusto ng Diyos ikaw maging saksi sa kanila na pwedeng magbago? May mission po sa akin ng Diyos, may dahilan. Na kaya niya po akong binigyan ng kalayaan na makabawi sa lahat po. O yun, alam mo naman pala eh. So, pwede ba tayo mag-umpisa, magpaparehab ka? Ang rehab hindi kulong ha, doktor yon. Kasi ang problema nga, Adrian, halimbawa may trabaho ka na. Saan mo gagamitin pera mo? Sa nanay ko lang po. O yung sweldo mo kay nanay de derecho. Hindi, sa nanay ko lang po. Tulungan niyo lang po. Adrian, tutulungan namin nanay mo eh. Pero ang nanay mo, ang ikamamatay niya, yung makitang hindi ka okay. Kasi ang inaalala niya, pag nawala siya, sinong mag-aalaga sa'yo? Wala na po.
Paniwara na pong anak. Hindi ko po alam saan po ang pupulutin. O ayaw mo bang pulutin ang sarili mo? Hindi ko po alam saan po ako pupunti. Pero tingin mo, kaya mo pa magbago? Opo. Tingin mo, may pag-asa pa? Opo. Pag nanonood ka ng sine, Adrian, tinatapos mo ba hanggang dulo? Hindi. Natapos po. So lahat ng storya may katapusan. Opo. Ano storya ni Adrian? Barkada, nakulong, patay? O ang storya ni Adrian ay Lansaw. 9 na anyos lang, lahat ng pwedeng ibato ng mundo, tinanggap niya. Pero ilang taong ka na? 33 po. Pero dahil sa pananampalataya sa Diyos, nagbago yung buhay ni Adrian. Willing ka na magpatingin sa doktor at bibigyan ka ng advice. Opo. Adrian, tumalikod ka nga, patingin ng t-shirt mo. Ikaw ba ang pumili ng t-shirt na yan? Regalo po ni Mama. Napansin mo ba, pag tama ang tingin mo, ang mababasa mo, miracle. Pag mali ang tingin mo dun sa taas, wala kang mababasa. Ikaw yon. Pag inayos mo paningin mo, magkakaroon ka ng miracle. Noon, rinding-rindi na ako eh. Dahil ano ng utak ko eh. Naranasan ko sa bilibid eh. Ang ingay eh. Ng buhay ko maging dinubyo. I don't think matatapos to ngayon. But gusto kong subukan, Nay. Gusto kong 3 ang gawin, no? Una, papuntahan yung bahay niyo, ayus-ayusin. Pangalawa, kahit for a few weeks, a few months, yung kakainin niyo. Pangatlo, a professional counselor, makausap siya. Naintindihan ko naman natotrauma siya na ayaw niya magpa-rehab. Pero kita mo naman, Nay, gusto niyang magbago. Hindi na lang niya alam paano. Kanina nung pinag-uusapan ni Kuya Alan yung miracle, may gusto kang sabihin, nanay. Kuya Alan, nung maliit pa yan, pinukpok din yan dito. Nakita namin yan sa kalsada, pinagkakaguluhan. Kasi patay na raw, patay. Tapos yung dinapot namin po siya, patay na siya. Pero nagkaroon po siya ng buhay uli nung maidala namin siya ng ospital. Kaya nung nakita niyo yung t-shirt na miracle, naisip niyo na bilhin para Binili ko sa... po yun sa ukay. Kaya nga sabi ko, sana maghimala ang Diyos. Yun lang ang pag-asa ko, yung nasa taas. Nanay Evelinda, hanga po ako sa inyo na sa edad niyong yan, puso ng isang ina ang umiiral sa inyo, no? Hindi sarili niyo iniisip niyo, kundi yung kapakanan ng anak niyo. Nangailangan talaga ang anak niyo ng professional na tulong. Mabigat din nang nangyari sa kanya na nawala siya sa piling niyo, di ba? Bata pa lang. Tapos nandun pa siya sa lugar na kasama ng mga ibang batang nagkaroon ng problema din sa batas. It just shows us that kailangan yung buong community, yung tawag nga namin doon is it's a whole of society approach. Yung lahat kailangan makatulong. Pero ngayon kasi may resources naman ng gobyerno, mga NGO, may mga matulungin lang na tao na willing naman pagtulong-tulungan para mapaigi ka, Adrian. Pero kailangan gustuhin mo rin yon. Tingin sa amin ng mga tao eh. Pag lumalaya, lubos na kami masama. Pero kailangan mong labanan yon. Kita ko siya, matalino ka eh. Alam mo naman yun ang sinasabi nila. Huwag mong paniwalaan. Kuya Boy, siguro wake-up call din to sa amin lahat sa gobyerno. Kasi ang intensyon ng kulungan, lalo ng Boys Town, lalo dun sa mga children na nagka-conflict with the law, lumabas ka na disiplinado eh. Lumabas ka na nakapag-rehab ka. Instead of going in broken and coming out a little bit more fixed, you come out much more broken eh, di ba? Hindi ko nilalahat ha. Pero nandyan din yung mga katulad ni Adrian eh, na lalong gumiba yung mundo nung ganyan nangyari. Nanay, umpisa ito ng ating relasyon ng Kaitanen Action at kayo po ni Adrian. Maraming salamat. God bless. Salamat. Adrian, maraming salamat. Salamat po. Sa ating pagbabalik po, para sa pamilya na naman ang kwentuhan natin. Ito may kinalaman po sa online paluwagan sa ating mga kababayan na OFW. You know, in their desire to be able to help their families back home, minsan pumapasok sa mga alanganing transaksyon, mga hindi siguradong pamamaraan para lamang makatulong, makapagpatayo ng bahay, makapagpaaral ng mga anak at kapatid. Ito po yung ihihingi ng payong kapatid ng ating bisita ngayong gabi. At ito'y magaganap po sa pagbabalik ng Kaitanen Action with Boy Abunda. Isang araw matapos magharap sa Cayetano in Action with Boy Abunda ang mag-inang Evelinda at Adrian,
nakaabot sa programa ang malungkot na balita mula kay Nanay Evelinda. Sa ngayon po, yung anak kong si Adrian, nakakulong na naman po siya dahil nahuli na naman po siya sa pagpapatsisyon. Habang dinidinig ang kaso ng kanyang anak, patuloy naman si Nanay Evelinda sa kanyang laban sa buhay. Pero inaasam ko po na sana po sa pagkakahuli niya, magbago na siya at madala na ng rehab. Saan may mga tumutulo? Ayan, lahat yan tumutulo yung mga nilagyan ko ng pagka yung uulan naman, lahat ng tubig andito na, hindi ka umiga. Bilang karpintero ka, alam mo yun, mga magkano gastos natin. Matapos maestima ang mga kailangang materyales para sa pagpapaayos ng kanyang bahay, sinamahan siya ng Team Cayetano in Action para mamili ng mga kinakailangan para agad masimulan ang pagpapagawa ng kanyang tirahan. Ang tinupad nila, Kuya Alan, yung hiniling ng anak ko na mapalitan yung bubong. Masaya po ako, bukal sa puso ko po. Gusto ko nga po sanang yung pag nakapunta uli ako, gagawa ako ng mga kakanin, pagbibigay ako bilang pasasalamat. Bilang dagdag na tulong, binigyan rin si Nanay Evelinda ng mga grocery items tulad ng bigas, tinapay, noodles, delata at sabong panlaba upang masiguro na hindi siya kukulangin sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Masayang-masaya, parang nabawasan ako ng konting suliranin. Parang nabawasan yung aking mga dalahin, ganun. Parang sa isip ko, salamat at na nabawas-bawasan, hindi na ako masyadong mag-iisip kung saan ako kukuha ng pagkain ko. Ganun. Kaya malaking pasasalamat ko.